Sabi po ni Bok 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 Bobok, ni Coach Jarrett, Bok 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 Bobok, Bok Bobok, Bok Bobok, Bok 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 Bobok. Alam nyo, wala tayong pakialam rito sa vlogger na to eh. Ito yung vlogger na estudyante pa lang, pinagmamalaki na, ako estudyante, ako nanlo. Estudyante ka pa lang, pinagmamalaki mo na. Eto ang sabi niya, it's official, kahit tawagin pambangag ng mga DDS si BBM, hanggang sa malagatan sila ng hininga, hindi maitatanggi na nilampaso na ng war on drugs ni PBBM ang tokhang ni Digonggong. Galing no? Bakit daw? Ito raw yung kanyang patunay. Total value of confiscated drugs. President Bongbong Marcos in 3 years, ang nakumpiska raw na droga ay 97.78 billion. Hindi ko alam kung halaga ba to o kilo. Pesos. Yan. Halaga ng droga ay 97.78 billion ang halaga ng droga na kumpiska. Digonggong Duterte, 6 years, 89.79 billion na droga ang nakumpiska. Nagpapatunay lang ito na huwad ang tokhang, pinatay lamang ang mahihirap. At walang laban para yumaman ng Duterte Mafia at mga kaibigan nilang drug lord. Ang dami mong patawa, bok 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 bobok, bok bobok, bok bobok, bok 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 bobok, bok bobok, bok bobok. Okay. So ayon sa utak, sa kapiranggot na utak ni Jarrett, ang sukatan sa tagumpay ng war on drugs ay paramihan ng droga na nakukumpiska. Yan. So ngayon, hindi po counted yung paramihan ng taong napigilang magdroga. Kasi kami, ang definition namin ng tagumpay ba yung war on drugs, kung mas marami yung napigilan mo magdroga, mas tagumpay. Di ba? Sa kanya pala, mas marami. Kasi maraming bagay yan eh. Bakit mas marami nakukumpiska? Maaring mas maraming drogang pumapasok. O maaring dito na naggagawa ng droga, kaya mas marami na droga. Tandaan nyo, si Tatay Digong, nung naging presidente siya, ang mga balita dito mismo yung mga shabulab. Natatandaan nyo nung panahon ni Pinoy? Dito mismo yung mga shabulab ginagawa. Napigilan ba yan nung panahon ni Tatay Digong? Opo. Nawala po yung mga shabulab sa Pilipinas. Panahon ni Pinoy, laganap yung mga, may mga ano pa eh. O sa mga mahirap, may pwestuhan, anong tawag doon? Tiyangge. Maraming ganun, maraming tiyangge. Laganap talaga. Yung panahon ng droga ni Tatay Digong. Kaya nga nanalo si Tatay Digong eh, sa kanyang war on drugs na plataforma. Kasi ayaw na ng tao eh, di ba? Yung droga. O ngayon, kayo po ba naniniwala na maraming napigilang magdroga nung panahon ni Tatay Digong? Opo, dahil milyon po yung sumuko sa tukang at dahil po sa takot. Takot po nila na Duterte na eh. Bawal na magdroga. Marami pong testimonya na maraming nagbago nung panahon ni Tatay Digong. Marami pong testimonya na nagtabaan yung mga dating adik. At higit sa lahat, ramdam natin. Kayo po ang magpapasya dahil tayo nakatira sa komunidad. Hindi po si Jarrett, hindi po kung sinong tao magpapasya na kung sino nagtagumpay. Kayo mismo, yung mga nakatira sa komunidad. Kayo po magpasya kung tagumpay ba ang war on drugs ni Tatay Digong o hindi. Ngayon, paano ba nababalita? Bakit hindi makakahuli ng marami? Biruin nyo ngayon, isang driver lang, may daladalang sangkatutak, bilyong-bilyong halaga. Isang ano lang yun bagsakan lang, driver lang po. Ganun ba magtrabaho yung mga... tapos ngayon, ilan po yung mga nahuhuling droga na lumalangoy lang yung mga droga pa po. Lumulutang yung droga, lumalangoy lang sila.
Gaano po karami yan? Dati po ba may ganyan na lumalangoy lang yung mga droga papunta sa mga pulis? Gaano po kalaganap yung droga ngayon? Mas masasabi niyo po ba? Honestly, kayo po magpasya, hindi po kung sino. Honest to honest po. Ah, tapatin niyo po sarili niyo. Ngayon po ba mas marami nagdodroga o panahon ni Tatay Digong? Partida pa yan. Partida pa, marami pang namatay. Totoo naman, marami namatay. Marami natakot. Marami pong nung panahon ni Tatay Digong. Marami po natumbang mga pusher, drug lord, etc. Ngayon ba, may mga natutumba pa? eh, yan yung maling assessment. Kung paramihan lang ng droga, di magpalutang lang kayo ng droga dyan. Lumalangoy lang yung droga eh. Ilang beses po natin narinig na nahuhulihan yung mga droga na lumangoy papunta sa mga kapulisan. Yun ba ang tagumpay sa inyo? Kung yan ang tagumpay sa inyo, ano magagawa natin? Kanya-kanya yan eh. Pero kami pong mga Pilipino, kami pong mga normal mag-isip, alam po namin yung naganap sa panahon ni Tatay Digong. Mga OFW po, alam niyo po kung ano yung sinasabi nila lagi. Ang sabi nila lagi, mas safe sila nung panahon ni Tatay Digong na hindi sila kakaba-kaba. Na yung kanilang, tignan nyo na lang yung mga headline ng mga krimen eh. Wala na po yan yung mga nababalita ng ngaroling 5 taon, pinagtripan, pinagsamantalahan, kinurgur pa. Wala na po yan nung panahon ni Tatay Digong. Kung nga sa tingin nyo, tagumpay ngayon, wala tayong magagawa dyan. Dahil iba na yung pamantayan ninyo eh. Baka ang tagumpay ng war on drugs sa inyo dahil wala nang nahuhuling drug lord, wala na panay droga na lang. Saan ka naman nakakita? Totoo ba yun na nagpapahuli yung droga lang? Walang mga drug lord, walang mga tao? Impossible. Pero talagang ganun, mas gusto nating paniwalaan yung mga imposible kaysa makatotohanan na sinasabi. Ang minana po ni Tatay Digong, talamak ang droga. Dito po nagsasaing ng mga shabu. Minana po ni BBM, wala nang shabu lab. Marami na nagbago. Yung marami nagbago na yun, nagbalikan na kasi nariyan na naman uli. Paluwag na naman uli. Dati persado sila magbago kasi wala silang supply. Talagang marami mahuli kung maraming naglaganap na supply. Pero hindi po kami nakikipag-compete. Ang layo nyo po. Kung matagumpay po ngayon ang war on drugs, bakit negative yung rating ni BBM? Bakit ang rating ni Tatay Digong 83%, 90%? Bakit kay BBM negative 3, negative 15, negative 27? Doon na lang eh. Makikita po ang tunay na bulahan at tunay na lokohan. Kung gusto nyo lokohin ng mga Pilipino, ano magagawa natin? Basta kami sa katotohanan lang. O punta na